Yes, magandang umaga Maricel, magandang umaga Arnold. Opo. Ma'am, balita po namin, Yes. kaya po na mapako sa kasalukuyang presyo yung ating basic at prime commodities hanggang April 16. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ito po ba ay commitment from manufacturers o nagpatupad po ba tayo ng price freeze? Paano po ba natin to dapat tingnan? Yes, opo. Price increase po tayo sa basic necessities and prime commodities. Ito po yung listahan na ito po yung mga produkto na nasa listahan po ng DTI. Yes, this is a commitment from the manufacturers and from the retailers that there will be no price increase for basic necessities and prime commodities. Also a commitment from DTI. Pero ma'am, kung commitment po siya from manufacturers, mga negosyante, syempre ang worry natin diyan, baka mamaya bigla nilang bawiin. Hindi po. It's not done that way for the basic necessities and prime commodities na yung mga produkto ay at saka yung SRP po or yung prices po ay controlled ng DTI. These Mm. are only 205 SKUs kasi actually marami namang produkto po na nasa merkado ngayon. But Mm. 205 of that is the basic necessities and prime commodities that are within the prices are within the control of DTI po. Mm. Ito po yung nasa 200 something na pili 205 yes, SKUs po. opo, 205 na mga piling brands. Ano po, Yes, nakikita naman opo, doon yes. sa DTI yung listahan. Pero I wonder, ma'am, posible po ba sa ngayon yung pagpapatupad natin ng price freeze following po yung declaration ni Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency? Yes, actually hindi kasama yung basic necessities and prime commodities dito no sa energy sa declaration ng Mm. energy crisis. So Mm. for now, we just follow ang up to April 16 na no price increase for basic necessities and prime commodities. So kapag po yung energy emergency, nakasentro lang talaga siya dun sa energy, kahit na may word na emergency. Hindi po siya yung parang state Yes, of opo. calamity natin. No, no, hindi po. It's different. I see. Pero may mga panawagan din po kasi 'di ba yung LPG bahagi po siya ng basic commodities, tama ba, ma'am? Actually, hindi. We defer Oh, to the DOE regarding the prices of the LPG. I see. Pero may mga panawagan Opo. po. I think it was Senator Gatchalian. Oo, na Gatchalian. Yes, sinasabi na opo. baka dapat isama na rin dito yung mga petrolyo. Yes, actually, pinag-uusapan po namin ngayon, but we don't have any final yet. We will just wait for for yung if ever maglalabas ng statement po dito. But for now, dito muna tayo sa basic necessities and prime commodities that there will be no price increase up to April 16. And these prices, they can see nakapaskil po ito sa supermarkets and sa groceries and sa DTI website and also sa DTI social media. But Secretary, as we speak po, gaano na po kalaki yung impact nitong petroleum price adjustment doon po sa ating mga supermarket owners, sa mga manufacturers, base po doon sa inyong mga naging meeting with them? Actually, marami pa po kasing inventory that was already produced even way before the increase of the petroleum and of the oil and of the gasoline. So, yun doon po umiikot muna yung pag-uusap namin. At And they also acknowledge that the need for the consumers is to really put the prices stable or to put the prices down. So yun din po doon po kami umiikot no how we can support also the consumers at the same time yung mga manufacturers hindi naman po sila masyadong natatamaan ng crisis na to. and hanggang kailan po itong inventaryo na tinutukoy natin, Secretary? Yes, yung iba, they have up to 30 days. Yung iba, up to 60 days. Yung iba po, up to 90 days. So, we will be talking now on an every week basis. So, we will continue to update the consumers or we will continue to update the public dito po sa
mga meetings namin na ito. Pero kung up to 60 days pa po yung pinakamatagal na inventaryo, ano po yung dahilan bakit po hanggang April 16 lamang yung commitment nila na hindi gagalaw yung presyo? Yes, because this is across the board, meaning all basic necessities and prime commodities products will have no price increase. Yung iba kasi po can give up to 60 days, yung iba can give up to 90 days. So for now, across the board, meaning lahat ng nasa basic necessities and prime commodities list have no price increase. So we want to keep it that way na at least pangkalahatan. Then after April 16, we will inform the public again what is the update of our latest meeting. Okay. Secretary, after April 16 ang inyong report. Well, of course, before April 16, makikipag-meet na ulit kayo no, sa mga manufacturers natin. Yes. Opo. Ito po ba, ibig sabihin ay meron ng magiging pagtaas? Kasi marami ang kinakabahan sa mga nagbabudget ngayon. Kahit ako mismo, kung by after April 16 ba, ay meron ng kailangan na i-expect na pagtaas sa ilang presyo ng mga pangunahing bilihin. Before I go to the topic, for now, wag muna tayo mag-panic and wag muna tayo mag-hoard because we have enough supply of food for our people. No? Even the Department of Agriculture has also assured na we have enough supply po of food. So wag tayo mag-panic and wag tayo mag-hoard. Of course, we also realize that there is an increase in the cost of the fuel, of the gas, there's a lot of variables that yung nakakapag-increase ng presyo ng isang produkto. So we expect na merong ibang produkto dito sa basic necessities and prime commodities na mag-i-increase. But we just have to confirm them po. So I will inform again the public next week kung ano yung napag-usapan po namin. But there are also a lot of products in the basic necessities and prime commodities list that have assured that there will be no price increase until the end of the month po. So dapat lang alamin ng ating mga consumers po is to keep on listening to the update of the DTI regarding the prices of basic necessities and prime commodities po. No, ayan. Tungkol naman po dito sa napipintong pagtaas nga ng presyo naman ng LPG, ano naman po ang assistance o update mula sa DTI dyan? For the LPG po, we defer to the DOE regarding the updates on the LPG. Okay. Ma'am, Yes, opo. ano po yung pwede nating maitulong doon po sa mga micro, small and medium enterprises? Kasi syempre, Hello, yes ma'am. Ano po yung pwede nating actually, assistance? Go ahead, ma'am. Yes, magandang tanong po yan. No? Actually, for the micro, small, and medium enterprises, it's best for them to go to the different regional offices in all the regions. Meron po tayong 18 regional offices in all the regions. Pag pumunta sila doon, maibibigay po ng DTI yung mga programa and yung mga offerings ng DTI para sa mga micro, small, and medium enterprises. We also have 1,344 negosyo centers nationwide where they can go there and check what the DTI has to offer for them. Another one is through the DTI SB Corp. It is a bank under DTI. Dito po may mga pautang po ang SB Corp na, let's say, example, we have the OFW Negosyo Fund. So maraming OFWs na umuwi po dito ngayon and they can get into business or pwede po nilang ipalago yung negosyo nila. We set aside 2 billion funding po for them. 1 year po ito, no payment of principal and no payment of principal and interest and wala pong collateral po ito until 5 million pesos. So after... And then up to, not just for the OFW, there's also other funds po, like we have the Women Enterprise Fund, especially sa panahon ngayon. Let's say, kababaihan po ako and meron po akong negosyo na gusto kong i-expand o gusto kong i-explore.
meron din tayong Women Enterprise Fund. We set aside 2 billion pesos for this. Again, wala po itong collateral, up to 5 million pesos. Wala pong collateral, hanggang 5 million. And no payment of principal and interest for the first year. Ma'am, yung sinasabi And then po ninyo sa OFW, yung after one is for a year, walang payment ng premium at interest, and then after a year, magkano po yung interest nila? Depende po sa magkanong ibabayad nila, but it's 1% or less. So hindi rin ganun kalaki, But- kumbaga. Hindi rin ganun kalaki considering na wala rin po siyang collateral. So, but it's best for them to apply online. Mag-apply po sila online sa sbcorp.gov.ph. Mabilis lang po ang pag-apply nito. Actually, 3 to 4 steps lang po ito. For all the loans po, not just the OFW, not just the Women's Enterprise Fund, but for loans for MSME po. This bank po is really a bank that loans for small and medium enterprises, including sari-sari store po. Meron po kaming loans para sa kanila. Yung Enterprise Rehabilitation Fund po, na up to 300,000 pesos din po. So, no collateral din po ito, and 1 year, no payment of principal and interest, para meron pong silang 1 taon para makabuelo po sa kanilang negosyo. O kasi kawawa yung mga sari-sari, sila yung maliliit eh. So ano lang po yung Yes, requirements opo. na kailangan nilang i-prepare, Sec? Yes. Good question, no? Meron tayong requirements. Ito lang po ang requirements. Government-issued ID, Mayor's Business Permit or BMBE certificate, tapos proof of bank account and photos of business. Yun lang po ang kailangan. Wala na pong business plan na kailangan because itong loan po na to ay talagang para sa small and medium enterprises. Naka-tailor fit po ito para sa kanila. Then on April 6 po, maglo-launch po kami ng MSME Business Fund. We set aside 4 billion pesos po for the micro, small, and medium enterprises. Pwede rin po sila umutang dito up to 5 million, no collateral, and 1 year din po, no payment of interest. So magandang actually finance arm ito para sa ating mga negosyantes, lalo na sa panahon ngayon. Opo nga. Pero ngayon, ma'am, meron po ba tayong namomonitor ang DTI na bagamat sinabi po ninyo na dapat wala pang taas presyo doon sa Tama. basic commodities until April 16, baka po kasi merong mga nagpa-profiteering at saka hoarding. Actually, merong mga isolated cases, no? But talagang these are in the far regions talaga. Pero naabisuhan naman sila. So, they really follow. Kasi actually, ang kontrolado talaga ng DTI is the supermarkets and groceries. So, nag-meeting na rin kami nung March 28, even with the amalgamated group of supermarkets. And lahat po sila ay susunod sa no price increase for basic necessities and prime commodities up to April 16. Secretary, bumagsak na naman po ang halaga ng piso natin, ano? Lalo na kahapon. Ano po ang resulta nito? Ano ang naging epekto nga po nito sa mga importers naman natin, na mga mamumuhunan? Ano pong idinadaing nila sa inyo? Yes, actually, hindi pa kami nag-usap regarding this. But of course, may epekto ito, no, sa actually imported goods na papasok. Although hindi pa kasi, if they are raw materials, hindi pa ho sila ibebenta ngayon. So we can see the effect of this in the future pa po. But for now, ang mga raw materials ng mga basic necessities and prime commodities, matagal na po actually nabili yung ibang mga raw materials dito. At balikan ko lang po yung sinabi kanina ni Mase, ano naman po nga ang gagawin o na-check naman po kasi ng DTI, ano, pero meron po bang mas may ngipin na karampatang parusa para doon sa mga nagtataas ng presyo ng mga under ng inyong watch, Secretary? Yes, actually, meron talaga, no? Stricto kami dito because the DTI, meron po talagang departamento that really monitors and enforces whether there's a crisis or not. So talagang naka-fix na po ito sa DTI. So we strictly monitor on a daily basis
we have regional offices nationwide, and that department in each region checks these supermarkets and groceries on a daily basis. So, depende sa kanilang offense, doon natin ipapataw yung parusa sa kanila. But of course, may multa ito that reaches up to 2 million pesos. Meron din pagkukulong hanggang 15 years. So, very strict po kami dito because hindi po sila pwedeng maglabag dito sa utos ng, lalo na dito sa basic necessities and prime commodities. Yan. At syempre, papaano nga po, sabi nyo nga, karaniwan ay doon sa mga malalayong lugar nanggagaling yung ganitong klase ng pagmamalabis na mga report. Papaano pong maipaparating sa DTI ang ganitong klase ng hindi kaaya-aya na gawain ng ilan? Yes, magandang question po yan. They can call and report to us at 1-384. Ito po yung hotline ng DTI. Or they can email us at report2sec@dti.gov.ph and definitely a-action na namin ito. Dahil we have 18 regional offices nationwide and meron talagang departamento that does this enforcing and monitoring. Oo, yun. Ayan, And we nakikita also sa work ating closely screen, with NBI. We also work closely with the different departments to make sure na talagang wala pong mag-profiteer dito especially during this time. Sec, panghuli na lamang po, maliban na lang kung may Okay. question pa si Arnold. Go Kayo ahead. po ba ay nagkaroon na ng pakikipag-ugnayan sa Uplift? Nagkaroon na ba to ng pagpupulong? I understand hindi po part ng members yung DTI pero may directives din po kasi na nakasulat dun sa EO 110. So I wonder kung kayo po ba nagkaroon na ng panibagong pulong with the newly established Crisis Management Committee. Yes, actually nag-meet kami with Uplift yesterday and again, in-instill ng Pangulo talaga to strictly follow the basic necessities and prime commodities, no price increase up to April 16. So may meeting po kami kahapon. With the President po ito. Yes, with the President and the other members of the Uplift. Okay. So, makikibalita na lang po kami sa inyo, Secretary, every now and then. Baka meron pong mga bagong proposals at mga bagong guidelines na kailangan din po nating tutukan. Ano po, Secretary? Yes, opo. We will keep on updating the public regarding the different updates na meron kami. In fact, papunta rin kami sa supermarkets ngayon to make sure and to check that talagang sumusunod sila sa no price increase for basic necessities and prime commodities. But they must the public must check the list kasi merong list ng presyo ng mga produkto na kontrolado po ng DTI. Yan. Secretary, yung paalaala nyo po sa mga medyo kinakabahan at sabi ko nga kanina ay tumaas na ang kilay nila Mother dahil may hirapan sa pagbabudget na. Yes, for now po, no price increase for basic necessities and prime commodities up to April 16. Yung listahan po available sa supermarkets and groceries and sa website ng DTI at saka sa social media platforms ng DTI. And then we will keep on updating the public regarding the basic necessities and prime commodities. Especially ito po yung kinokontrol ng DTI, yung mga presyo. Maraming salamat po sa inyo, Secretary Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Salamat po, Sec. Yes, thank you. Maraming salamat. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.